Magandang umaga, magandang tanghali at magandang hapon or gabi sa inyong lahat na mga nanonood. Ngayong araw na ito, ang ating topic sa US Immigration Made Easy ay naturalization. When can you apply for naturalization or US citizenship? At saka paano po ba ang process ng pag-a-apply? Ngayon ay meron tayong panauhin si Roger. Kaka-citizen lang niya ngayon. So, congratulations, Roger. Thank you. Kakausapin kita at tatanungin ko sa iyo yung process at saka kung ano nangyari. So, sa ating mga tagapanood, para ka makapag-apply ng US citizenship or naturalization, kailangan ay 5 years kang green card holder. Tapos, meron kang continuous residence, ibig sabihin, hindi ka lumabas ng US for more than 6 months each time na lalabas ka. At saka, 5 years na good moral character, and then yung physical presence na half of the time ng 5 years. Ngayon, yung mga asawa ng US citizen, all they need is 3 years of good moral character. So, after 3 years na green card holder sila, in fact, 3 months before mag 3 years, pwede na sila mag-apply ng naturalization. At ang kagandahan nito, kapag ka naging citizen yung magulang, lahat ng anak na below 18 at sila ay green card holder at under the custody of the US citizen parent, automatic sila na US citizen. All they need to do is apply for Form N-600 or a US passport. So ngayon, mabalik tayo dito sa ating panauhin, si Roger. Roger, congratulations at ikaw ay finally naging citizen. So, ilang taon ka na bang green card at bago ka nag-apply? 10 years. 10 years. May dahilan ba para hindi ka mag-apply after 5 years na green card ka? Naging busy na ng pagtatrabaho, attorney. Okay, isang bagay yon na talagang magpapadelay ng pag-a-apply ng citizenship. Ngayon, nung mag-apply ka, gaano katagal bago ka na-schedule for interview? Nag-apply ako, attorney, noong October. Na-approve yung aking... October, oo. Tapos na-schedule ka? Na-schedule nitong March 20. March 20 ang interview mo. Okay. By the way, ito po si Attorney A. Erwin Bautista at kayo po ay nanonood o nakikinig ng ating programang US Immigration Made Easy. At ang ating pong panauhin ngayon ay si Roger at ang ating pong dinidiscuss ngayon ay US naturalization application. So ngayon, i-discuss natin ngayon, tatanungin ko si Roger kung ano yung mga paraan na naganap do sa pag-a-apply niya, So una, pinadalan ka ng notice para mag fingerprint. Yes, Ronnie. Tapos pagkatapos ng mag-fingerprint, hinintay mo na schedule ng interview. So ngayon nga na-schedule ka ng interview March 20. Yeah. So pagpasok mo doon sa kwarto ng officer, ano ang unang ginawa sa iyo ng officer? Una, pinatayo niya ako sa harapan niya, and then pinataas niya ang kamay ko para mag-sworn. Pinapanumpa ka na magsasabi ka ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. Alam mo ba ba't nila ginagawa yon? Kapag ka ikaw ay nagsinungaling, pwede ka nila i-deny. Number 1. Number 2, yung perjury, meron niyang kulong. At may penalty rin yan. So, kaya yung pagsagot do sa application form at do sa tanungan ng araw na yon, dapat puro katotohanan lamang. So, pinaupo ka na pagkatapos. Pero hiningi sa'yo yung identification mo, Yung aking green card at ang aking driver license. Ayun. So, binerify niya na ikaw nga yung kaharap niya. Tapos, ang nangyari, tinanong ka muna, anong part yung mga tinanong sa iyo na una? Tinanong ka muna ba doon sa application form o binigyan ka na agad ng test? Tinanong agad sa akin kung about the topic.
binigyan niya ako ng 6 na question. Okay, hindi 6 na question binigay sa'yo. 10 ang itatanong sa'yo, kapag ka nakasagot ka ng 6, pasado ka na. So, ang ginawa niyang una, sabi niya, ay history. Yes. Okay, we will proceed with the history questions. And then, kung makapasa ka doon, we will proceed, sabi niya, with the English test. And then, we will come back to your application form. Yes. So, ngayon, mag-role play tayo kasi natandaan mo yung mga tanong sa'yo at andi dito ngayon yon sa reviewer. So, tatanungin kita para nang noon, magkaroon ng idea yung mga nanonood sa atin, ano ba yung mga tinatanong na yan? So, meron pong reviewer ang USCIS. Makikita nyo po ito doon sa website nila, uscis.gov. Pwede nyo i-print. At marami na rin ngayon mga apps na pwede nyo i-download. So, ang ginawa ni Roger, nag-download siya, nag-print siya ng reviewer. 100 questions po ito. Pero ang itatanong lang 10. Pagka nakapa-6 ka ng tamang sagot, pasado ka na, titigil na. So, practicein natin yung ulitin natin yung nangyari kanina na mga questions. So, eto na tayo sa history. The idea of self-government is in the first 3 words of the Constitution. What are these words? We the people. Ayan. So, we the people. So, question number 1, correct. Ito, question number 2. Who makes federal laws? Congress, Senate, House of Representatives, Legislature. Okay. So, number 2 question, correct na naman. So, 4 na lang na tama, pwede ka nang maging citizen. Or papasa ka na sa history. O, pangatong tanong, in what month do we vote for president? November. November. Okay. So, 3rd question, correct. Tingnan natin itong susunod na tanong. Andi dito po tayo sa 100 possible questions na maaaring itanong. Ano po? So, tatanong natin yung pang-4 na yata ito eh. What group of people was taken to America and sold as slaves? People from Africa. People from Africa or Africans. Tama na naman. Tapos, ito yung sumunod na tanong. Who is the father of our country? George Sabi ng officer, Washington. George Washington. And last and final question, I think, para maka-6 ay, what ocean is on the east coast of the United States? Atlantic Ocean. Ayun. Eh kung natanong ka, what is the ocean on the west coast? Ano naman sagot mo? Pacific Ocean. Pacific Ocean. So, tumigil na yung officer nung maka-6 ka ng straight na tamang sagot. Supposed to be 10 yun eh. Eh since nasagot mo yung 6, pasado ka na. Yes, Ngayon, merong nangyayari din naman na nagdadagdag siya ng another 10. For example, 5 lang ang tama mo, tapos 5 ang mali, magdadagdag siya ng 10, bibigyan ka ng chance na makasagot ng 12 tama. So, gano'n ang ginagawa ng officer. Pag hindi mo talaga masagot, di ka pumasa, pag mabait yung officer, i-schedule ka na naman, bibigyan ka ng another chance na mag-prepare at i-schedule ka ng panibagong interview. So, nung matapos na yung interview, yung exam sa history, ano ang sumunod na itinanong sa'yo? Di ba, English test na. Anong pinabasa sa'yo? May pinabasa sa'yo doon sa kanyang parang iPad or parang computer na maliit sa harapan mo Why do people apply for US citizenship? Yan ba? United States citizenship. So, madalit sabi, nabasa mo yung English word na yun. Tapos, pinasulat ka. Ano yung sentence na pinasulat sa iyo? We have 100 senators. We have 100 senators. So, di ba, nagtanong ako doon sa officer, sabi ko, officer, should he write 100 in words? Or by number. Or the number? Yes. Anong sabi ng officer? Any. Sabi niya, any, what is easiest for you? So, Yes. anong sinulat mo? 100. Yung number na 100. 100, yeah. At
nung makita niya, tama naman, di ba? Pasado ka. Yes, attorney. So, pasado ka sa history, pasado ka rin sa English test. Ngayon, ano na ang sumunod? About the application? Oo. So, nireview na niya yung application Lahat form. ng chinikang ko ron. Oo. Yes or no. Yung mga yes or no. For example, have you committed a crime for which you have never been arrested or convicted? Yes. Yung ganon. Tapos, may tanong pa doon na, are you a member of the Communist Party? Oo. So, tapos meron pang tanong na, are you a member of the paramilitary group na nag-train sa mga barel or para gamitin sa pang-aapi yata sa mga ibang tao, di ba? Anyway, yung mga questions na yun, makikita nyo yan do sa Form N400. Siguraduhin nyo na wala kayong yes answer doon kasi pag meron, may problem. Katulad ng, ikaw ba'y bumoto na sa halalan sa Amerika? Ikaw ba'y nagparehistro? Kinlay mo ba na ikaw ay US citizen? Meron ka bang tinulungan na mag-immigrate dito illegally? Or ikaw ba ay nag-i-engage sa illegal gambling? Nako, yun yung mga tanong na dapat ay no ang sagot. So, sa madalit sabi, pinagtatanong ka nun at nasiyahan naman siya sa mga sagot mo at pagkatapos ay tinanong ka doon sa bandang malapit na matapos tinanong ka kung if you will be willing to bear arms if required by law to serve the United States. Yes, Anong sagot mo? Yes. Yes, oo. So ngayon, tinanong ka rin kung as a civilian, willing ka rin bang maglingkod kung kakailanganin. Anong sagot mo? Yes, attorney. Oo. So bandang madalit sabi, nakapasa ka, di ba? Yes. Sabi niya, congratulations. Kaya lang, mayroong isang portion doon na nung pinareview sa'yo, yung mga information doon. Pangalan mo, height mo, weight mo. Meron ka bang napansin na sinabi mo doon sa officer na kung pwedeng ipabago? Kasi doon sa application ko, walang junior. Walang junior. Yeah. But sa birth certificate ko, may junior. Oo. Saka yun din ba ang nakalagay sa passport mo? Sa passport ko, saka may sa junior. green card mo? Sa green card ko, walang junior. Walang junior. But the following green card, The previous one, may junior. So, hindi mo alam kung bakit dito sa pangalawang renewal, hindi ko alam. Sa unang pang-renewal mo ay walang junior. So, nilinaw mo yun sa officer? Yeah. Inad niya yung junior. Dinagdag niya. Oo. So, tama na ngayon yung pangalan mo at saka meron pa siyang napansin yung sa travels. Sabi niya, may isinulat ka daw doon na hindi na kailangan isulat kasi more than 5 years na yung travel na yon. Pero nilinaw niya kung ikaw daw ba'y lumabas ng US for more than 6 months. Anong sagot mo? No. Oo, kasi ang 6 months na paglabas sa Amerika na di-disrupt ang continuous residence. So dapat wala kang labas na one time na 6 months or longer. Otherwise, baka umulit ka na naman sa waiting period mo ng continuous residence sa 5 years. Kailangan i-establish mo uli yung residence. So ngayon, na-correct lahat. So pinirmahan mo na. Sabi sa'yo, pirmahan mo, di ba? Yung mga pagbabago. So pag pirma, sinabmit, anong sabi sa'yo? Kasi kompleto na yun Anong sabi sa'yo? Pinapunta na niya ako sa 5th floor. Akala ko sinabi sa'yo, congratulations, you passed. Yeah. And then after that, sinabi niya sa akin na pumunta na ako sa 5th floor para manumpa. Ayun. So, mga kababayan na nakikinig, nung nagkaroon kasi ng COVID, hindi na sa judge nanunumpa yung mga nagiging citizen, kundi administratively sila na ang nagpapanumpa doon na sa 5th floor. Kasi ang interview nandun sa 4th floor, dito yan sa San Diego, US Immigration Office, So after na sabihin sa kanya, congratulations, you passed. So you can proceed now to 5th floor to swear in as a citizen. So nagpunta kami doon sa 5th floor,
Sinurrender niya yung green card. Yes. Oo, tapos maya-maya lang, naghintay tayo sandali. Mhm. Tapos yung staff doon, anong ginawa? Binigay na sa amin yung certification. Ang alam ko, bago binigay yung pinapanumpaya Yeah. muna kayo eh. Nagkana- Di ba sabi sa inyo, tumayo muna kayo Aha. at itaas ang kanang kamay. Yes, Atty. At sumunod sa akin, sabi Mhm. nung staff doon, sa harapan. Aha. At anong ginawa niya? Pinanumpa kami. Ng oath of allegiance. Mhm. Oo, na sa panunumpa ng oath of allegiance sa Amerika, ay inirenounce nyo na rin ang Filipino citizenship mo or any other citizenship. So ngayon, ano na citizenship mo? American. American. So, yan ang magandang balita. At may isa pang magandang balita. Sang-ayon sa Child Citizenship Act of 2000, kapag ka may anak na below 18 years old, green card holder, at kinukupkop ng magulang na US citizen, automatic US citizen. Ikaw ba may anak na below 18 years old? Meron po. Ako, di napakaswerte ng batang yon na naging citizen eh, hindi man lang kumuha ng exam, automatic citizen under the Child Citizenship Act of 2000. Tatandaan ko pa si President George Bush Jr. yan eh, nang pumirma ng batas na yan. Dati may kahigpitan ang pagiging automatic citizen eh. Dati kailangan both parents should be US citizens. Pero ganun pa rin ang requirement that the child should be a green card holder and less than 18 years old. So, pagka ang magulang mo, isa doon ay hindi citizen, di ka automatic. But after the Child Citizenship Act of 2000, isang magulang lang ang maging citizen, automatic na yon. Natatandaan ko pa, marami kong dinidefend yan sa deportation. Yung iba na di-disqualify sa pag-claim namin ng US citizenship para hindi ka ma-deport. Kasi yung iba, hiwalay lang yung magulang pero kasal pa rin, eh yung isa hindi citizen. So, buti na lang yung mga kliyente ko na yung isa, yung tatay niya ay namatay na, tapos pag punta na ng US, below 18 siya, citizen yung mother niya, automatic citizen siya. So, kaya siya ay hindi na-deport dahil siya ay US citizen. Hindi pwedeng i-deport ang US citizen eh. So anyway, so ngayon ay nakapanumpa ka na, so US citizen ka na. So ano ba ang plano mo bilang US citizen? Sa ngayon, ang plano ko magtrabaho muna. Trabaho muna, oo. Alam mo ba kung ano yung mga mahalagang karapatan ng isang US citizen? At alam ba doon sa mga karapatan na yon ang gusto mong i-exercise? Unang-una, bumoto. Ayun. So, Yeah. una magpaparehistro ka para makaboto ka. Yes, Atty. Oo, kasi bilang isang US citizen, pwede ka na ngayon magparehistro at bumoto. Mhm. So, very good yon. So, as far as also traveling is concerned, maraming visa-free countries kapag ang hawak mo na passport ay US citizen. So, maybe in the future, pagka pagod ka na sa katatrabaho at gusto mo mag-relax, ay pwede ka nang mag-apply ng US passport, pwede ka na rin mamasyal. Yun. Oo. Plano. So, meron ka bang gustong sabihin sa ating mga tagapakinig, mga tagapanood, tungkol sa US citizenship o dito sa pinagdaanan mo? Meron ka ba ibibigay na tip or advice sa mga tagapakinig natin? Ang masasabi ko lang, mag-review kayo. Aha. Tandaan nyo mabuti. Ang lahat ng mga pinilamak nyo, siguruhin yung tama lahat. Oo. At nang sa ganun, walang maging problema pagdating sa interview. Oo. So, pagka halimbawa may mali doon sa information na ilagay mo at nandoon ka na sa interview, meron ka pa bang pwedeng gawin para baguhin 'yon? Ang pagkakaalam ko, Atty., sabihin mo lang ng tama.
So, pwede pang i-request na i-correct. Mhm. Katulad doon sa pangalan mo, kulang ng junior, na idagdag natin yon. Yes, Tama ba? Doon sa araw na interview. Opo. Kahit doon sa pagpapile ng application, nawala yung Mhm. junior. Pwede pa rin naman na, Huli. na itama yon. So, mga kababayan na nakikinig, nanonood, so hindi pa huli ang lahat kung sakalit may namali doon sa inyong pangalan, sa address, doon sa iba pang impormasyon doon, or kayo ay nagpalit na ng address, pwedeng baguhin lahat yun doon. Pero ang mahalaga doon ay yung pangalan. Ngayon, tinanong ng officer kung meron siyang gustong baguhin sa pangalan niya. Sabi niya, wala. Pero kung sinabi niya na gusto niyang baguhin yung pangalan niya kasi Roger kumbaga Rogelio Dagdag siya mag-US citizen na siya, magiging Roger Moore na siya. So kaya ngayon, pag gusto niyang baguhin nyo, gagawin niya from Rogelio Dagdag to Roger Moore, kailangan siyang manumpa sa harapan ng District Court Judge. Hindi siya pwede doon sa nangyari kanina na administrative swearing in. Na ibig sabihin, officer ng US Immigration ang nagpanumpa sa kanila ng oath of allegiance. Supposed to be ang oath of allegiance, ina-administer yan ng District Judge. Lalo na doon sa mga gustong magpalit ng pangalan. So fortunately for him, hindi siya nagpalit ng pangalan. So nananatili siyang si Rogelio Dagdag. So nickname na lang niya ngayon si Roger. Oo. So since hindi siya nagpapalit officially ng pangalan, pinapunta kami doon sa 5th floor para manumpa na siya as a citizen. So administrative swearing in na yon. Kaya citizen na siya ngayon. So maraming salamat Roger sa iyong pagpapaunlak na ma-interview kita dito ngayon sa aking programa na US Immigration Made Easy, na naririnig sa Radyo Filipino America, www.radiofilam.com, at saka sa Flash TV sa Philippines yan, Quezon City based. Andyan si Tatay Rani, may radio program siya dyan. So also, I have TikTok account, US Visa Q&A. So sa YouTube ganun din. Mga question and answer portion. So para po doon sa mga gustong magkaroon ng kaalaman tungkol sa US immigration, baka malay nyo, ando doon yung specific question or situation ninyo, look out for my TikTok account, US Visa Q&A, YouTube, US Visa Q&A. At kung meron kayong mga mensahe, Attorney A. Erwin Bautista, pwede nyo po ako message directly sa FB account ko, sa Facebook, or sa bautistalaw.com. Meron po dyan, click contact and send us an email. Ano po? So, magandang araw po sa inyong lahat. Salamat uli sa inyong panonood at pakikinig, at salamat dito sa ating panauhin ngayon, si Roger. Okay, salamat po, and see you next time sa ating susunod na programa sa US Immigration Made Easy. Maraming salamat po. Maraming pong salamat.